Hi! Magandang araw! Welcome sa Computer 9 Hybrid Session. Ngayong araw ay sasamahan ko kayo i-explore ang introduction sa Photoshop. Meron tayong 5 focus ngayong araw. Una, paano nga ba tayo magsisimula? Pangalawa, paano ba gumawa ng new project or yung tinatawag nating document file ng Photoshop? Pangatlo, paano ba tayo magbabrowse ng files kagaya ng picture, ng mga shapes, ng mga text, at paano ba ito i-insert sa Photoshop? Pang-apat, syempre kailangan natin maging familiar with the interface. Pag sinabing interface, those are the parts of the Photoshop. Kailangan nating malaman nasaan ba yung document area, yung menu bar, yung option menu bar, yung panels, search and workspace button, toolbar, pati na rin ang zoom level and status bar. At panlima, kailangan malaman natin or maintindihan natin paano ba tayo magko-customize ng workspace. Dahil ang pagko-customize ng workspace ay dumidepende sa kung ano yung ginagawa nating project. Kaya naman, simulan na natin. Ihanda na ang inyong notebook at ballpen, mag-take down note ng ilan upang hindi ito malimutan. Ayan. Alright. Hello everyone. Ayan. Para nasa webinar lang ano. At first, paano ba natin binubuksan yung Photoshop? So, dapat isa-search talaga siya via Windows Start button. So, press Windows Start. Alam niyo yung Windows Start button? Yung parang may Windows icon sa inyong keyboard. Yes, correct. Okay, yan. I-press lang natin yung, ang tawag natin practically dyan ay Start. Diba? Start button. Pero sa totoong buhay, that's Windows Start button. Okay, press natin yung Windows Start button. Yan, and then, sige lang, hindi naman gagana yan sa inyo. Sa akin lang gumagana. Makikita nyo sa screen yung ginagawa ko. Tama? Okay, next. I-type natin sa Windows Start yung Adobe Photoshop 2022 or Adobe Photoshop. Lalabas na agad yung version na naka-install, yung Photoshop na naka-install dyan sa mismong computer nyo. Okay. Then, once na lumabas na siya, click nyo lang itong icon na nandito. Double-click. Yan. Then, intayin lang natin na lumabas itong banner ni Photoshop. Right. Okay lang. 2020, 2022, 2023, halos same lang yan. Ang pinagkaiba-iba lang nila, yung 2023 mas upgraded talaga. Ano siya, meron na siyang mga, may AI na, pero hindi ko ginagamit yung AI. Yun. Yun lang naman halos. Alin? Soon? Paano yun nalaman? Kailan? Meron yan. Mamaya. Check natin mamaya. Okay. Alright. Ayan na. So, now, may mga pagkakataon na ganito yung lalabas sa Adobe Photoshop natin. Blanco lang siya na black. Pero, activated na yung Photoshop. Okay. Ngayon, pagka ganito yung lumabas, ang gagawin natin ay pumunta dito sa File. Click mo lang yung File, then, Control N. Yes, ito oh. Or click mo yung New. Or simple, Control N. Ayan, then lalabas ngayon yung New Document Panel natin. Alright. Sa New Document Panel, ano ang unang hinihingi? Ang unang hinihingi dyan ay yung pangalan ng inyong document. Okay. Kasi pag hindi ka naglagay ng pangalan, magsisave siya as Untitled 1. Okay, untitled. Eh, ang hirap nun. Pag gumawa ka ng project, ang hirap ma-determine. Ano ba yung ginagawa mo dito? Puro untitled. So, kailangan lagyan agad natin ng pangalan. Okay, ang sample file name ko halimbawa ay Furio. Yan, underscore G9 prime underscore activity 1. Yan. Okay. Next,
Ang kasunod nating gagawin, ang kasunod nating i-adjust ay ang ating, unit metric. From pixels, gawin natin siyang inches. Kasi much better na inch yung gamitin. At least, mas practical siyang tingnan, mas madali siyang matansya. Diba? Kasi alam nyo, ang palatandaan ko dyan, kapag inches yung ginagamit, di short band paper, it's 8.5 by 11. Long band paper is 8.5 by 13. So, halimbawa, kailangan ko ng short band paper, itatype ko lang yung 8.5 by 11 dito. Okay? 8.5 is for the width, and then 11 for the height. Okay? Make it sure na naka-inch. Okay? Alright? Next. Ang tatanungin sa yung kasunod ni Photoshop ay yung orientation. Ano ba? Nakatayo or nakahiga? Portrait or landscape? Siyempre, kapag ka nakatayo, portrait ang tawag. Kapag ka nakahiga ay landscape. So, ang gagawin ko ngayon ay portrait. Click mo lang yung portrait, then mag-highlight yung blue. Okay na yon. Next. Ito ang isa sa pinakamahalaga, ang resolution. Alam niyo kung bakit mahalaga yung resolution? Kasi kapag nagkamali ka ng paglalagay ng resolution, may tendency na mag-blur yung ginagawa mong project. Okay, pag mali ang resolution, may pagkakataon na talagang magpipixelated yung project na ginagawa mo. As in, box-box yan. Hindi siya HD. Most probably, kagaya na nakikita nyo ngayon. Ano? Okay. So, ano ang standard para sa 8.5 by 11? 8.5 by 11, 8.5 by 13, A4 size, A3 size, ano pa? Siguro hanggang maximum A3, yung dalawang A4, ganyan yung kalaki sa totoong buhay. Yan, kasi yun ay dalawang A4 na magkadikit, yung A3. Maximum A3, 300 ang resolution natin. Okay. Kung gusto mo talaga ng HD, pwede mo siyang gawing 600. Make it sure na kaya ng computer. Pero kung hindi kaya, 300 na lang. Pag lumiit doon sa 8.5 by 11, 8.5 by 13, kalahati ng bond paper, 1/4 bond paper, ano pa, mas maliit pa sa 1/4 na bond paper, hanggang sa sobrang liit, siguro mga hanggang 4 by 3, okay pa tayo sa 300. Pero kapag ikaw ay nagpiprint na ng photo like 2 by 2 picture, 1 by 1 picture, mas mataas na resolution, mas maganda, mas HD. Maliit na maliit. Pag sobrang liit na. Nagkakaintindihan? Marami nagkamali dyan last year, puro blurred yung ginawa. Okay. Alright. Basta ang tatandaan nyo, kapag ka malaki yung ating ginagawang document, papaliit ng papaliit yung resolution. Kapag ka naman papaliit yung document, papalaki naman ng papalaki ang resolution. Walang malilito. Nagkakaintindihan? Again, pag malaki ang document, maliit ang resolution. Pag maliit ang document, malaki ang resolution. Okay, nagkakaintindihan? Alright, okay. May mga halimbawa, may mga magiging task tayo na gagawa kayo ng tarpaulin. Halimbawa, ang tarpaulin ay kasing laki nito. Halimbawa, I think ito ay 4 feet by 3 feet. 4 feet by 3 feet. Halimbawa lang. So, malaki na to dun sa 8.5 by 11, syempre, di ba? Ilang typewriting na yan. So, pagka ganito nakalaki yung project natin, yung document, hindi na 300 yung gagamiting resolution. Kailangan mas mababa sa 300. Pwedeng 100. Ibaba nyo na 100. Kung malag pa din, mararamdaman nyo yun sa una pa lang maglalagyan. Kung malag pa din sa 100 na resolution, pwede nating ibaba sa 75 or 72. Pag talagang hindi pa kaya, kasi alimbawa, talagang mahina yung computer na ginagamit, malag sa 72, ibaba natin sa 50. Siguro yun yung pinakamababa. Okay lang na mag-blurred yan kasi malaki naman yan. Diba? Lahat naman ng mga malalaking print, hindi naman tinitingnan ng malapit, diba?
Kasi, alam nga naman, hindi mo na naintindihan yun. Lalayo ka pilit. Eh, pag lumayo ka, hindi naman masyadong halata yung mga blur-blur kineme. So, okay na yon. Okay, again, pag malaki ang document, maliit ang resolution. Okay? Kapag maliit ang document, malaki ang resolution. Nagkakaintindihan? Alright, okay, sige. So, as of the moment, I am working with 8.5 by 11. So, 300 resolution ang aking ilalagay. Dahil kaya nung computer ko yung 300 resolution. Alright, make it sure na ang gagamitin natin dito ay pixel per inch. Hindi pixel per centimeter kasi magkaiba yan. Okay. Next, make it sure na naka-RGB color tayo kung ito i-upload sa Facebook. Naka-RGB color. Kung hindi naman at gagawin mo itong halimbawa tarpaulin, ipiprint halimbawa sa tarpaulin, ilagay natin siya sa CMYK color. Okay, cyan, magenta, yellow, and K is for black. Kangaroo. Black. Yan. Okay. So as of now, ay di RGB muna ang gagamitin ko kasi hindi man ako magpiprint. Yes? Ano? RGB? Ay di red, green, and blue. Yan. Next. Background contents natin is white. Yan. Huwag ka nang mag-iba ng kulay kasi pag white, mukha siyang papel. Diba? Mas madali nating ma-imagine yung mga pwede nating gawin dyan sa papel. Then once you're done, okay na yan. Kahit hindi mo na galawin yung advanced option, nakaset na yan palagi. Once you're done, click the blue button, create. Yan. Okay? And this is your workspace. This is your canvas. Okay? Sa madaling salita, sa practical term, ito yung papel mo na guguhitan. Nagkakaintindihan? Alright, so that's our first focus for today. So I'm giving you, I think, 5 minutes to try, to check pati kung may Photoshop yung inyong ginagamit. Then, mag-set tayo ng isang workspace. Gumawa na kayo ng project nyo. Kailangan mamaya after 5 minutes, meron tayong makikita na white na bond paper sa inyong Photoshop. Okay?
Okay, hello? Ayan. Alright, so we are done on our first and second focus of the lesson for today. Next, let's have browsing for files. Then, opening of pictures and inserting text. Ano? Okay, paano ba yung dalawang yan? Pag nandito na kayo sa Photoshop, okay, ang kasunod nating gagawin is pumunta dito sa file. Yan. And then, pagkapunta natin sa file, meron tayong makikita dito na open. Okay, shortcut key for open is Control O. O. Yan, open. Then, lalabas ngayon yung dialog box natin. Ang next na gagawin mo ay hanapin kung nasaan yung i-open mo na picture. Note ha, picture lamang ang kayang i-open ni Photoshop. Nagkakaintindihan? Okay. Pwede ka naman dyan mag-open ng PDF, pero tatanungin ka muna niya kung ipipicture or i-convert into picture. Pero much better kung ang ating i-edit o ang ating ipapasok dyan talaga ay picture. Okay. So, let's start with, ayan, browsing a file. Okay. I think ang ilalagay ko ay itong write a song. Yan. Simple lang naman eh. Kung nasaan yung file mo, dun ka pupunta. Like for example, nasa desktop, click mo lang yung desktop. Kapag wala sa desktop, like for example, nasa downloads, click mo lang yung downloads. Ano? Then, browse ka na kung nasaan dyan. Kung nasa pictures. Dito man tayo sa desktop. Then, kukain ko yung write a song. Then, click mo lang yan. Then, immediately, click open button. Klaro? Klaro? Oy, klaro. Ayan. O, sige, ulitin ko ha. Again, file. Okay, open or Control O. Then, browse. Nasa ang bahagi. Pili ka kung nasaan. Ako nandito sa desktop. Then, click ko lang siya. Then, open. Yan. So, ito rin yun. So, lumabas na. Hindi kasi pwede na parehas. Ano? Kaya isa lang talaga yung lalabas. Yan lang literal. Okay, next. Ang next kong gagawin is, kailangan itong picture na ito ay may insert ko doon sa ginawa nating canvas kanina, yung 8.5 by 13. 11 pala. Ano, kailangan maipasok ko doon yung picture. So, paano ko maipapasok? Ganito ang gagawin. Click mo lang itong ating tab. Ito. Then, drag down. Nadadrag yan. Yan. Naka-hold ako ngayon sa left click. Yan. Then, pagkatapos mong i-drag, sa layers panel, ito. Sa layers, tingnan nyo itong layer. Kita ba sa screen na maliit? Okay, yung layer nung picture, idadrag mo ngayon papunta dito sa ating canvas. Na ito na siya. Okay, again. Ulitin natin ang procedure. Alright, pagka nakaganyan na, naipasok na yung photo sa Photoshop, click mo lang yung tab, then drag down. Okay, next. Click mo yung layer dito sa side, then drag ulit papunta dun sa panel natin o dun sa ating workspace area. Nagkakaintindihan? Iyon. Klaro? Alright. Ngayon, pagka ito ay naipasok mo na dito, okay na yan, so pwede mo siyang i-close ito. Mayroong X button dito. Close mo na lang yan, then okay na. Goods? Alright. So, yan yung isa sa mga paraan para makapag-insert ng picture. Another way is ganito naman. Punta ako sa aking File Explorer. Pumunta ako sa aking File Explorer. And then, nakita ko itong background. Ito yung gusto kong ilagay na photo dun sa aking workspace. Next, ano kasunod kong gagawin? Click and drag papuntang Photoshop. Then, huwag mong bibitawan, hindi ko ito binibitawan. Naka-left click ako ngayon, naka-hold ako ngayon sa aking mouse. Left click para nadadrag-drag ko siya. Bibitawan ko siya dito sa gitna mismo ng aking workspace. Dito. Pag bitaw ko, ganito mangyayari. Malag. Holo, yun. Okay na. Ayan na siya. Pumasok na yung background dun sa aking workspace. Then, pero nakano siya? Naka-transform box.
Kapag naka-transform box, kailangan mong i-check dito sa taas. Kita nyo to? Alright, click mo lang yan, check, mark, para maging picture na siya literal. Then, ito na siya. Pwede ko na siyang ilagay as my background photo. Goods? Okay. So, yun yung dalawang way, kung paano mag-insert ng photo or picture sa Photoshop. Next, text. Paano naman yung text? Okay, sa text natin, meron tayong type tool dito or type tool icon dito sa ating toolbox to. Kita nyo ba to? Okay, click mo lang yung type tool. And then, click mo ngayon yung workspace mo sa baba. Yan. Okay. Ang nakalagay dyan, Lorem Ipsum. Ibig sabihin, activated na yung ating font. Okay, ngayon, lalagyan ko siya ng pangalan. Lagyan ko ng Jose, Christian, ay mali, Christian A. Furio. Alright, once you are done, huwag niyong kakalimutan lagi yung checkmark. Basta lagi niyong nakikita yung transform box, laging may checkmark yan dito sa taas. I-check niyo lang palagi. Nagkakaintindihan? Alright, click mo lang yung check o yung commit button. Then, ito na siya. Meron ka ng text. Kung gusto mong mag-add ng text ulit, makishare ka muna kay Sub. Okay. Lapit-lapit ka para makita mo. Alright. Kung gusto mong mag-add ng text ulit, ang gagawin natin, click mo lang ulit yung type tool, then, click mo yung canvas. Halimbawa, lalagyan ko siya ng LGMCI teacher. Then, check mark ulit. Klaro? Klaro? Alright, okay. O mamaya ako kayo bibigyan ng pagkakataon to try. Ang gagawin natin ngayon, paano siya i-arrange? 'Di ba? Ang pinakang basic natin sa layouting, when we say layouting, it is arrangement of element. Ang tanong dyan, paano namin i-arrange yan, sir? Paano ko magagalaw, mamumove? Okay, so gagamit tayo ng move tool, yung kauna-unahang tool sa toolbox. Ito, kita nyo to? Alright, ang tawag natin dyan is move tool. Okay, yung aking text, click mo lang, then drag. Mamumove mo na siya. Same with other text, drag. Actually, same with photo. Click mo lang yung photo, then drag. Click mo lang yung photo, then drag. Click mo yung photo, drag. Click mo lang yung photo, drag. Ilagay ko uli ito dito. Yan. Then, iayos ko to dito. Di ba na-i-arrange ko na? Gayon lang. Yes. Alright. Another thing. Ito, palagay ko ito yung mga frequently asked questions palagi. Sir, paano namin palalakihin yung picture or yung text? Control? T. Very good. Okay. Pero syempre, bago ko mag-control T, kailangan muna activated yung ating element. Paano ma-activate? I-click mo lang yung palalakihin. Halimbawa, yung background ko gusto kong palakihin. So, click mo yung background. Yan. Makikita nyo sa layer, naka-activate siya. Then, Control T, lalabas si transform box. Then, hilahin natin dun sa mga box. Ayan na, lumaki na siya. Then, again, pagka may transform box, ano ang kasunod palagi? Check mark. Very good. Halimbawa, gusto kong palakihin itong dalawang photo na ito. O, click mo lang ulit yan, then Control T, then higit ulit dun sa mga kanto, sa mga box. Yan. Alright. Then, check ulit. Ito, gusto ko to magstay na lang to dito para at least may overlapping effect, parang ganan. Yan. Then, ang ilalagay itong aking Christian Furio ay dito ko ipupwesto. Then, parang masyadong malaki yung LGMCI teacher. So, paliitin ko siya. Click mo lang ulit yung text. Control T. Then, paliitin mo ngayon. Then, check mark. Then, igitna natin.
Gets? Klaro? Ang dali-dali naman pala. Naman ay. Alright, tingnan natin. Okay, bibigyan ko ulit kayo ng pagkakataon to check, to practice these steps. Okay? I'm giving you, I think, 5 minutes ulit para i-try yung pag-insert ng picture, pag-insert ng text, at saka pagpapalaki at pagpapaliit ng element. Paano undo? Okay, very good question. Ang undo natin ay Control Z. Ayan, tinan nyo to. Control Z. O bumalik yung teacher dun sa gitna. Pag zoom, okay, mamaya. Pag redo, Control Shift Z. O, tinan nyo. Control Z, tinan nyo yung LGMC teacher. Control Z. Gumit na. Control Shift Z. Bumalik ulit sa dati. Zoom in and zoom out. Okay, ganito ang zoom in. Combination tayo. Ayan na, gagamitin na natin ang ating mga daliri. Combination. Ay, tuturo ko sa inyo yung pang masters. Wow! Yung mga pang pro moves. Yan. Oh! Lakas ng tawa ni Cherry. Cherry ba yan? Okay, ganito ha. Ang pro moves. Okay, Alt. Hold Alt. Sige, i-practice nyo muna dyan. Hindi naman mapipindot yan eh. Hold Alt. 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 Yes. Then scroll your mouse. Yan. Okay, scroll forward is zoom in. Scroll backward is zoom out. Okay, again. Tingnan nyo to. Okay. Naka-hold ako sa Alt. Then, mag-scroll backward ako. Okay, mag-scroll forward ako. Sir, di ba pwede naman gawin doon? Saan? Pwede rin naman. Oo. Eh, sabi ko nga, di ba, pang pro mode yan. Oo. Eh, kailangan pro mode tayo. Wow. Okay. Okay na? Ah, sige. Alright. So, I'm giving you 5 minutes. Alright, isa sa mga pwedeng gawin or isa sa mga way kung paano mag-insert ng photos sa Photoshop from Google is to copy image directly from Google. But, ang pinagkaiba nila, dun sa dinownload, mas mababa yung resolution kapag copy image lang. Okay? Mapapansin nyo yun, kapag nag-copy image ka, ganyan lang kaliit. Yung lalabas sa Photoshop. Pero pag dinownload mo, malaki. Ano? Yun.